Bim Tulfo. Ano naman ang naging inspirational mo? Bakit mo ginaya si Bim Tulfo? Yung boses medyo hawig siya at yung Bem kasi Ben. So pinagdugtong ko lang Bim Tulfo. Nanonood naman ako ng mga palabas niya dati na Bitag. So medyo nakuha ko sa I think 60% yata ng boses niya kaya ko. Wow, may percent ka talaga ng ano? Based on my study. Ayan, so based on my study, tanongin naman kita. Siyempre, kailangan meron ka ring accent o meron ka ring portfolio ng iniidolo mo. Kasi kaming Kalokalike Phase 4 ng It's Showtime, elimination finalist kami. So siyempre, kaya kami nakapasok sa ganong dahil nga nakita nila kung ano yung kahawig, hindi lang sa muka, hindi lang sa galawan. Kumbaga, meron talagang nakikitaan na skill kung bakit siya ang iniidolo mo. Gusto ko lang ma-experience o ipakita natin sa ating mga audience sa manunood kung paano magsalita si April Boy. Kumusta mga idol? Parang ganun eh. Wow! Ayos na tayo dyan! Oh, sombrero! Wala kang dalang sombrero, no? Walang dala. Yan. Sabi ko sa'yo, si April Boy, lagi may dalang sombrero yan. Naalala ko yun sa mga mall, namimigay talaga siya. Oo, hinahagis niya yan. Ultimo yung kakabili niya lang, hinahagis niya yan. Oo, tama. Dapat ganyan ka rin. Pag-ipunan natin. Ayan. At syempre, di ba, nagaya mo, oo nga, kaboses nga niya si April Boy, no? Pero ito naman, dahil nga dual ka, pagdating sa SIM card, dual. Ayan, so, syempre, ginagaya mo rin si Bim Tulfo. Gusto ko rin ipakita mo kung paano ba yung Bim Tulfo. Magandang araw sa inyo lahat, yung likod si Bim Tulfo. Yeah, yung mga local dyan sa Novaliches, talaga namang todo ang kanilang pagtrabaho ng wala man lang sa tamang oras at low minimum wage. Kaya naman ang Bitag agad pinuntahan ang isang establishmento kung saan nakita nga namin ang tunay na dahilan kung bakit nagrereklamo ang mga empleyado. Ngayon sa Bitag ay agad nga namin sinurveillance at sabi nga ng mga empleyado, wala talagang proper way at higit sa lahat, minimum wage. Ano yung Bitag? Wow! Yeah. Parang napapahanga si Boy Kulot sa'yo, Boy Kulot, ikaw naman, si Rapi Tulfo naman. Bim Talo. Ayan. So, galing, no? Nakukuha niya yung boses ni April Boy at nakukuha niya rin yung boses ni Bim Tulfo, no? Ang galing ng... palakpakan naman natin, si Bim Bakaling. Ayan. And syempre, ito naman, kamusta naman? Totoo ba na talagang nag-audition ka sa Kalokalike nung last year? May nag-invite sa akin na isang audience coordinator, hindi ko na babanggitin yung name. So sabi niya may Kalokalike audition. So pumunta ako doon. Pagdating ko sa audience entrance, sobrang haba ng pila. Actually nakita ko pa nga si Suneo noon eh. Yung, Suneo ba yun? Si Suneo. Si Kalokalike ni Ed Kalawang. Tapos si Suneo kasi, nakasabay ko yun sa Bubblegang dati, nung nagpa-audition si Diego, ng bagong karakter, yung uso pa dati yung alien. So, nakita ko siya doon, then siguro, mainipin kasi ako eh. Bali, nagutom lang talaga ako, naghanap ako ng kantin, then pagbalik ko doon, parang lahat nakapasok na, then umuwi na lang ako, nagbang-inasal na lang. Wow! Napauwi na lang si Bim Tulfo. Ayan, so maliban naman sa konting katahimikan muna para sa'yo dahil kakausapin ko naman ang nag-iisang si Boy Kulot at mamaya isabay ko na kayong kakausapin about sa inyong trabaho, no? So, ayan naman. Kumusta ka naman, Boy Kulot? Okay, masayang masaya. At nandito, na-invite mo ako sa iyong studio. Wow! Galing magsalita ni Boy Kulot. Ilongga ka ba, Boy Kulot? Ilonggo, Ilonggo ka? Ilonggo. Pauli ka nga sa kanya sa may kanto doon. Nga, di ba? Ayan. So, syempre, dahil nga sa sobrang lamig dito, yung buhok niya po ay kumulubot na. Ayan. So, kumulot-kulot na. And ikaw naman, Boy Kulot, dahil isa kang vlogger. Tama ba? Parehas kayong vlogger at tandem kayo pagdating sa isang
tinitinda nyo pero mamaya natin pag-usapan yan dahil ang pag-uusapan muna natin yung pagiging vlogger ninyo. And ikaw naman, Bim, nakausap na kita sa pagiging kalokalike. So by the way, Boy Kulot, paano mo naman naumpisahan ang pagbablog? Naumpisan ko po ang pagbablog nung nasa Japan pa ako. Siyempre, napag-isip-isipan ko na nagtatrabaho ako. Habang nagpapahinga, siyempre, pagsabayin ko yung trabaho ko tsaka yung ano ko, habang pagpapauwi, ayun po, nagbibidyo-video po ako sa mga establishmento kung ano po yung makikita. Ayun po, ini-edit ko po hanggang hindi ko po napagpatuloy. Dito ko na po pinagpatuloy sa Pilipinas. Ayun po, at unti-unti pong nakikilala si Boy Kulot Vlog nung naging vlogger po ako ni Diwata. Pumunta po ko kay Diwata. Ayun po, bali vlogger po ako ni Diwata noon nung sikat pa siya. Ngayon, nung ano na siya, nung bumagsak na siya, na unti-unti na siyang, siyempre, alam mo naman, may pagbabago yung tao. Siyempre, pa sa mga ugalian ng tao, hindi nila nagugustuhan. Kaya, lumipat po ako kay Hiwaga. Ngayon, vlogger na po ako ni Hiwaga ngayon. Hiwaga Paris Overload. Diyan lang po sa Lytics. Ayun po. At ngayon po, bakit kami nagsama ni Mr. April Boy Reno Kalokalike? Doon po kami nagkakilala sa kay Hiwaga Paris Overload. Ayun po, nag-try ko po mag-vlog doon at nandun din po siya. Hindi pa po kami magkakilala. Ay doon po kami nagkakilalang dalawa. Hanggat nagtuloy-tuloy na po yung pagsasamahan namin sa pagbablog. Ayun po, nagtatandim na po kami kung ano yung ginagawa namin na pagpapatawa. Yun po. Wow. Alam mo si Boy Kulot, pag nagsasalita, hindi ko maintindihan kung isa ba siyang professor o isa ba siyang scientist. Pero yung kamay niya kasi lagi nakatayo. So pinag-iisipan ko kung isa ba siyang pastor. Alien? Alien. Please the wall. Di ba? O, kasi natutuwa ako sa kanya, nagsasalita siya, laging may nakataas yung kamay at nakatingin siya sa salamin. Ayaw niyang tumingin sa harap ng camera. Yung totoo, side view ka ba? Actually, sa totoo, dati, nagba-Bible study kami sa Wow! sa mga bahay-bahay doon sa totoo nga. Cavite. Yun po ay nagba-Bible study, nagpapaliwanag. Siyempre, kailangan entertainin mo ng mabuti yung yung Sige, sabihin mo. Prayer Wow, Kaya okay. mo yan. So, kaya, ang galing niya, kasi ibig sabihin, galing ka pala ng Japan, doon ka nagtrabaho. Anong trabaho mo sa Japan? Ang trabaho ko po doon ay builder. Ano po? Ano pa tawag na? Yung nag-chichik po ng wini-welding ng robot. Tapos nagre-repair. At ano pa yung tawag na? Kaya, Nakalimutan. hindi halata sa'yo, may kwintas ka na gold eh. Wilder ka ba talaga o manghihinang ka ng gold? Probably. Ayan. So, ayan ka. Syempre siguro kinakabahan lang talaga sila kasi it is your first time, right? Yes. Do you know that first time since we have a ketchup? Ayan. So, syempre, kinakabahan nga sila siguro kasi first time nilang humarap sa live natin at yung interview kasi natin, syempre, biglaan lang din. Kung ano lang yung meron sa kanila, yun din yung itatanong ko. Kasi pag itinanong ko sa kanila, ang hindi naman nila alam, wala silang masasagot. Wala pong multiple choice dito, mga S-friend. Ayan. So, again, ikaw ay dating nagtatrabaho sa Japan. And then, so, ang sabi mo nga, na-discover mo yung pagiging pagbablog mo, dahil nga doon sa sinasabi natin, mag-video-video ka sa mga establishmento. So, ibig sabihin, hindi ka ba kasama sa nag-inspector ng mga flood control? Hindi po. Hindi baka naman. iba po yun. Baka kalok-alay ko lang yun. Okay. Okay. So again, andito si Boy Kulot, ayan, sa isa siyang vlogger. Ayan, tanungin ko naman kayo dahil ikaw, ito pang tanong natin na to para sa inyo na, no? So ang tanong ko naman sa inyo dalawa kayo ba bilang isang vlogger
ilan na yung naging followers ninyo at ilan na yung naging pinakakita ninyo dito sa pag-vlog? Kumita na ba kayo dito? Ako 54K followers, pero never akong kumita sa Facebook. Ano lang kasi siya parang demonetize siya. Kumikita lang ako by sponsor kung may mabuting kalooban na PM sa akin, yun lang. Pero wala talaga akong kinikita sa Facebook as of now. Bakit naman 54K followers? Yes. Tapos na-demonetize. Anong nangyari? Marami kasing pagbabago syempre si Meta. Tapos puro copyright kasi mahilig ako sa music, nilalagyan ko ng background. At ayoko naman burahin kasi memory kasi yun Matagal ng mga videos, So may mga memories talaga yung mga kanta mo. mga birthday. So syempre, Akala ko mga past. Ayan. kinalimutan ko na sila. Kinalimutan na sila. Mukhang, ito ngayon sinasabi mo, paborito mong kanta yun. Di ko kayang tanggapin. Nagawa Diba? ko yun sa kanya. Again, ikaw naman, Boy Kulot, ano naman yung mga naging achievement mo sa pag-vlog mo? Kumita ka na ba dito? Ilan na ba yung followers mo? Actually, sa YouTube, English, actually, monetize na ako sa YouTube, pero hindi ko pa ma-sit up kasi may problema pa po sa YouTube ko. Yun ang problema ngayon. Pero sa page ko, monetize na rin po ako sa profile ko, pero sa page ko, malapit na rin. Ayun po. Ayan. Ang followers ko po ay nasa 7,000. Uy, Ayun po. malaki na rin. Pero, ito so it means, sa madaling salita, kayong dalawa ay hindi pa kumikita sa inyong mga pagbablog. Kumikita lamang kayo kung merong nag-i-sponsor. Yes. So, tanungin natin, dahil nga hindi sila kumikita at yung isang naging dahilan nila is demonetize sila at yung isa naman nagpapalago pa lang at hindi pa maayos na set up yung mismong account niya. Ang tanong ko sa inyo, sa pag-sponsor o nagbibigay sa inyo ng sponsor, ano na ba yung mga nakukuha ninyo o naibibigay ng gustong mag-sponsor? Actually, during pandemic talaga Bisaya. May nagpadala sa akin from Canada, OFW. Namimigay kami ng mga bigas sa mga homeless. Wow! Kasi charity vlogger din ako noon, pandemic days 'yon. So, yun lang na yung pinaka-achievement ko as a vlogger, yung may mga nag-sponsor. Mostly sa ibang bansa talaga Sila talaga yung may mga nagbibigay sa akin. Pero hindi na naulit 'yun Pero sa madaling salita, napakaganda ng mungkahi nila o gusto nilang iparating. Kasi yung sinasabi nating charity vlog, ito yung mga nakakatulong sa kapwa nating mga kababayan, mga Pilipino, na minsan nasalantahan ng bagyo o kung ano pa mga sakuna at sa mga mahihirap, nakakatulong kayo. Ang mabibigay ko naman dyan ay big points para sa inyo dahil maganda yung hangarin ninyong makatulong kahit hindi pa kayo kumikita. And also, sana nga may balik sana yung account mo at sana maayos. Kasi sayang din naman yung mga pwede mong kitain sa pagbablog. Kasi malaking tulong kagaya ng sinasabi yung nagcha-charity kayo. Ikaw naman, Boy Kulot, nagkaroon ka ba rin ba ng sponsor sa pagbablog mo? Wala pong sponsor sa akin, pero meron pong paunti-unti na nagpapalipad ng tala. Okay lang, hanggat makaipon, at least may ipon. So idol mo si Sarah Heronimo na. Tala. Di ba? Ayan. So, ayan kagandahan dyan tuloy-tuloy pa rin lang naman So, kasi mga pagsubok lang naman yung dumarating sa atin. Ay, ito pala itatanong ko. Kasi maliban pala sa vlogger kayo, balita ko kayo din daw po isang siomai vendor. Nagtitinda kayo. Saan naman kayo nagtitinda? At kanino ba to? Sarili nyo ba to? O meron kayong boss? Nangangamuhan ba kayo? Yung siomai, bago lang to February lang nag-start sa kapatid ko. So, hati kami sa kapatid ko. Kasama si Boy Kulot. Sa kapatid mo. Wow. So, ang kagandahan, ikaw may pamilya ka na ba?
4 years na akong single, kaya sana Oo. dumating na siya. Wow! Pero nakita ko may anak ka sa likod nung nag-video greet ka sa akin noong September 26, ha? Sa di nagtatanong, 14 na yung pamangkin ko, kaya napagkakamayang ano. Akala ko yung anak mo eh. Madami akong pamangkin. Pamangkin pala. So, syempre, parang anak mo na rin yun kasi pamangkin mo Oo, na rin. sila na lang yung inspiration. Oh, naks naman, ang kahigil, inspiration. Ay, ikaw naman, Boy Kulot. Do you have a family? Actually, Oo, actually. Mahilig siya sa actually. abangan nyo na lang next year. Next year. So, may, Yes po. mukhang may niluluto. Meron po. Wow! Pero next year po, abangan nyo mo kasi may paparating na grasya. Next year. Wow. Yes. Mukhang gustong abangan yung next year, actually. Ayan. At syempre, balita ko, April Boy, meron kang inihandang konting talent ngayong araw na ito. Meron naman, hindi ko maibibigay yung justice nito na 100%. Pero May susubukan justice. natin. So parang para pala tayo nasa korte, may justice, Sa no? DOJ. Ah, Ayan. So, syempre, ibigay mo na kahit o kahit gaano pa man yan kaliit o karami, basta maipakita mo lang na talent ang April Boy. Tama? Yes, mga idol! Ayan na. Ayan, handa na natin ang kanyang special song. Syempre, ang kakantahin niya, kanta rin naman ang kanyang iniidolong si April Boy dahil nga may kita natin kung sino talaga si April Boy ng Fairview. Tumayo ka na, April Boy ng Fairview, para ihanda ang iyong awitin. Ayan, maraming salamat mga idol. Global karaoke. Dapat kabisado mo yan, ha? Wala sa screen, no? Dapat kabisado mo yan. Kinabahan siya eh. Akala niya wala talaga. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Walang sombrero ni Hages! Gusto niya sombrero? Papagawa pa ako! Kay sarap wala nang pangamba. Nais kong sabihin, minamahal kita. Di sinasadya, biglang nasabi mo, sana ay mahalin mo rin ako. Para pala Napakan pa yung wire, ha? nang ibigin mo, para bang ulapang nilalakaran ko. Simoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo, nagsasabing mahal mo rin ako. Okay na mga idol! Ay, salamat mga idol! Yan, okay na daw. Okay na, okay na. Ayan. Thank you very much. Ang April Boy Regino, ayan. So habang kumakanta siya, nare-realize ko, no, ang galing ng ano niya, no, ang ganda kasi ng kanta talaga na yan, yung sana ay mahalin mo rin ako. So meron bang hinuhugutan ng ano to, ng dugo yung ano, kanta mo na to? Mayroon talaga. Kasi sana minahal niya na lang ako. Wow! Sino to? Sino to? Nang iwan eh. Iwan? Basta nasa Pangasinan na siya ngayon. Ayan, so may pinaghuhugutan talaga si April Boy, no? Ayan, pero ang galing, no, kasi nakanta niya yung April Boy. Isa rin yan sa kinakanta ko sa video okay, pero hindi ka boses.
wala talagang kagana-gana sa Wala akin talaga ang kanta. makagaya. Ayan, so, syempre, meron bang mga nakakanood dyan o naka-live nakakapanood ng live sa atin ngayon? Yung mga comment natin sa kasi baka may mga gusto magpa-shoutout dyan, no? Para makita natin. And also, Boy Kulot. Ikaw naman, si Boy Kulot. Ayan, no? So, shoutout muna natin yung mga nanonood sa atin. Ayan, nandiyan si Mila Aliba. Bigati ng mga guest. Marifi Castro Kakayan. Ayan, pa-shoutout Kuya Probably from Margie. Ayan, may ganun shoutout Espren. Ayan, si Rizal Di Basilio, isang singer-songwriter. Ayan, hello sa mga guest, Espren. And also, sino to? Hello po. Kapatid ko po. That is your brother. Kapatid ko, sister. Sister. Hello, sister. Ayan, so hello po. Shoutout sa kuya ko. Next naman, Boy Kulit. Hindi na siya kulot. So, alam niyo na. Nabago na. Ayan, so medyo nagkaroon ng typo error. Ikaw naman, Boy Kulot. Siyempre si April Boy kumanta. Ano naman yung talent na meron ka? Ang talent ko ay sumasayaw. TikTok lang naman. TikTok lang. So, ano bang gusto mo TikTok, Budots? Ilonggo ka dang. Ilonggo. Pag Ilonggo dang, magaling mag-TikTok na sa may sayaw na. Ilonggo gid kaayo eh. Kunsa kami din sa Ilonggo. Okay lang ako Saan ka man ang probinsya mo? Hulat-hulatan lang ko dira Arak ko dira sa Bacolod ka dong? Roa City. Roa City? Kapis. Kapis, maraming aswang doon Mga daw. manananggal dira sa Kapis, ari na karon sa Manila. Ah! Manananggal pantri kag bra. Sabit nyo nila mga ganun tao na. So ikaw ay sayaw, Budots? Ang sayo ko Sayaw natin ng Budots na. Budots. Saboy kulot, pagka-prepared ng kanta dyan ng Budots ay sayawin niya. Okay Sige na, stand up ka na dire. Kaya baka mahampas kita. Ayan, ladies and gentlemen, Boy Kulot! Budots! Ladies and gentlemen. Yun, Oh! Bore. Stop dance yan. Ayaw! Wala mo na. Oh! Grabe naman yan. Oh! Yun, Oh, stop dance! Ang baba niya na. Yeah. Oh? Oh, stop dance! Ayan, thank you very much, Boy Kulot! Ayan, so maraming salamat sa inyo. And again, ito na ang huling pagkakataon ninyo para i-shout out ang inyong mga kakilala o yung mga nagpapa-shoutout sa inyo. At syempre, i-promote ninyo yung sarili ninyong account sa inyong mga pagbablog para naman makilala at mag-follow sila sa Facebook page. Ikaw muna, Bim Bakalim. First of all, maraming salamat sa mga regular customer ko sa Conrad Big Siomay dyan sa Bristol, sa Lagro. Salamat sa patuloy na pagsuporta. At syempre, like and follow lang, Bem Bakaling. Maraming salamat sa Facebook. Yun lang. Maraming salamat po sa lahat at God bless sa lahat. And also, Boy Kulot Vlog. Hello sa mga followers ko dyan sa GIST College. Ano tawag nun? Yung school dyan na bawal ako dumikit sa Muslim. Pasensyahan kayo guys. Kahit malayo lang ako pero salamat po rin sa inyo. Kahit malayo ako, pumupunta pa rin kayo. Siyempre, ang hinahanap talaga pag tangali ay kanin. Pang merienda lang po yung baseball quick. Kaya pasensya na. Amen. At saka may tagline yung siomay namin. Oh, ano yan? Unang kagat, karne agad. Oh! Maganda yan. Dapat ganyan yung mga tagline na no? At yun yung sinasabi ni Boy Kulot, no? So, nagpepwesto siya, medyo malayo sa Muslim kasi nga, di ba, ito yung pork, tama? So, at least may respeto pa rin siya sa mga kaibigan nating Muslim, di ba? Siyempre naman. Yan naman ang kagandahan doon, at least may respeto lang. Alam niya na hindi pwede doon kasi maamoy nga ng mga Muslim, so siya nang nag-adjust. At siya pa rin ay pinupuntahan ng mga customer, mga estudyante sa pwesto niya. Napakagaling at napakabait na tao si Boy Kulot. Yes, thank you so much. Ayan.
And again, thank you very much sa inyong dalawa sa konting oras na nagbigay kayo ng mensahe o message sa ating mga manonood kung paano kayo nakilala, sino kayo bilang isang vlogger, at sino ang mga iniidolo ninyo. Ganun pa man, syempre, bago man kayo matapos sa oras na ito, ay meron ding ibibigay sa inyo mula sa sponsor. So, nandyan ang Eagle Extreme Bloom. Ayan, so nagbigay po sila ng dishwashing. Ayan, so may binigay po si Ma'am Elisa Acosta Bisaya ng mga dishwashing liquid para magamit ninyo sa inyong mga paghuhugas. And syempre makakatulong ito dahil lalo na nagtitinda kayo at pagdating ng pagkatapos magtinda, syempre magagamit ninyo para mahugasan lahat ng mga gamit na pinanggamit nyo sa pagtitinda. Kaya naman, meron kayong makukuha mamaya ng mga regalo, sponsor mula sa Eagle Extreme Bloom, mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya. Meron kayong matatanggap na dishwashing liquid. Ayan. So, maraming salamat sa ating sponsor mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya. Maraming salamat po sa pagbibigay ng mga sponsor sa atin, sa mga nagiging guest natin. And soon, sa mga gustong mag-sponsor po, para sa mga guests natin, at abangan nyo po dahil magkakaroon kami ng palaro. Parang Willie Rebellion style. So naghahanap lamang po kami ng taong mag-i-sponsor ng cash or product man yan na pwede natin ipamigay para sa mga audience natin na manonood. Siyempre, no? Again, meron kayong matatanggap mula sa Eagle Extreme Bloom, mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya na dishwashing liquid. At syempre, hindi lamang yan. Dahil nandyan din po ang Beauty Glow mula kay Doms Biliato. Nagbigay po siya ng product nila na Kojic Soup and then yung Magic Lip Tint. So nagbigay din po ang Beauty Glow ng product sponsor dahil po dito sa Mr. Probably, lahat po ng nagigis natin, hindi po sila uuwi na walang bitbit. Dahil ang hadlang naman namin ay maipakilala sila na makilala sila after nilang magpakita ng kanilang mga talento at ipakilala kung sino sila sa kanilang mga sari-sariling buhay, ay hangad namin na nakatulong kami na ipakita sa kanila ang lahat ng kanilang pwedeng ipakita. Kagaya na lamang sa kanilang Buy Kulot and also Bim Bakalim, isang tandem sa pagbablog. Ayan, congratulations again sa inyo. Meron din po kayong may uwi mula sa Beauty Glow. And also, nandiyan din ang ating Aragonic Organic Ginger Coffee na ngayon po ay naubusan ng stock. So, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi pa po kayo mabibigyan sa ngayon. Dahil nga po wala pong stock ang Aragonic Organic Ginger Coffee. So, sa mga susunod na magiging sana po sa may-ari ng mismong Aragonic Coffee, sana naman meron tayong maibigay sa kanila sa mga nagiging guest natin, no? And also, nandiyan din po ang Fit Solution. Ayan. So, Fit Solution naman, nandiyan naman ang ito yung pinakamaganda dito dahil ang Fit Solution, isa siyang cell nutrition. So, isang juice na pwedeng makatulong sa inyo para malinis lahat ng nandoon sa loob-loob natin hanggang sa may talampakan. Ayan, so, ang kagandahan lamang dyan, pagdating sa mga sponsor natin ay napakabuting mga tao na tumutulong para mabigyan man lang din ng pansin ang kanilang produkto at hangad din naman namin na maipakilala ang kanilang produkto. Dahil dito sa Mr. Probably, walang imposible, lahat pwedeng makilala. Again, maraming salamat. Bim Bakalim, April Boy Regino, and Bim Turbo Kalokalike. At syempre si Boy Kulot Vlog. Maraming salamat po. Ayan, at syempre magbabalik ang Mr. Probably. Yeah! Walang iwanan sa damayan. Ayan, thank you very much. Opo muna. Posibilidad na maganda
Huwag mawalan ng pag-asa, ngiti at mga tawa ko ang magbibigay lakas. Bigay ay inspirasyon sa bawat pagkakataon. Ako si Mr. Probably, lagi mong kaagapay. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Sasamahan kayo sa bawat sandali. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid. Posibilidad na maganda sa bawat araw na gising. Ako'y kasama mo, dalay pag-asa. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Maaring may mga problema, huwag mawalan ng pag-asa. Ngiti at mga tawa ko ang magbibigay lakas. Bigay ay inspirasyon sa bawat pagkakataon. Ako si Mr. Probably, lagi mong kaagapay. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Sa puso mo'y darating may handog na ligaya. Sasamahan kayo sa bawat sandali. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. Mr. Probably, Mr. Probably, ang inyong gabay. Tawa at saya aking bigay. Ako si Mr. Probably,
Hello again mga friend. Ayan, so natapos na ang ating unang special guest. Walang iba kundi si Boy Kulot and si April Boy Regino Kalokalike with dual ni Bim Tulpo. Ayan, so nakausap natin sila kanina kung sino sila at kung ano yung trabaho nila at kung paano sila nagkaroon ng tandem pagdating sa pag-vlog. So, ngayon naman, syempre, meron pa tayong special guest. Ayan, so, mukhang hindi ko alam kung susunduin ako dito eh. Ayan, so, parang ang lakas ng liwanag na umaharap sa akin ngayon. No? So, ayan, so, syempre, ito yung magiging guest natin ngayon, ay special talaga. Dahil hindi lamang po siya isang business owner. Ayan, isa rin po siyang CEO, iba't ibang mga business na meron siya. And syempre makikilala natin siya dahil magbibigay siya ng idea kung paano siya nagsimula at kung paano niya tinutukan yung ganitong gawain or ganitong pagkakataon na ibinigay sa kanya ni God. Tawagin na natin walang iba kundi si Ma'am Yana Ong! Please welcome Ma'am Yana Ong! Nice to meet you po. Sit down yourself again. Pagkaroon po talaga kami dito, nagpapaupo. Ayan. Hello, Ma'am Yana. Kamusta po? Hello, Sir Parody. Mr. Probably. Ay, probably. Probably, yes. Walang parody. Wrong spelling, wrong balik. Hindi, joke lang. Yes. Yes, it's okay. Lahat nagkakamali, pero lahat babawi. Yes, again, kamusta, Ma'am Yana? Bumati ka muna sa mga gusto mong batiin. Binabati ko lahat ng mga angels ko. Binabati ko lahat ng mga angels ko sa Makati, sa BGC office, pati sa satellite office sa Marikina. Shoutout sa inyo lahat. Oh, ang galing, no? Kung napapansin nyo, ako rin po, napansin ko rin po kung bakit nandito ako nakaupo ngayon. We have opportunities to come. So, at kung sino yung you know, nagkakaroon na ng opportunity. Ang dating gusto ko man silang imbitahan dito sa Mr. Probably at ipakilala sila dahil nga yung iba hindi na nakikilala. Pero ganun pa man, ang kagandahan lang doon magbibigay sila ng pagkakataon na mapaunlakan at ibibigay din nila yung talent na meron sila. And by the way, Ma'am Yana Ong, balita ko, isa kang business owner, CEO. Ano yung mga business na meron ka? Meron akong pet supplies. Meron din akong gallery. Meron din kaming law firm. At meron din kaming, ngayon, nasa beauty product. Oh, wow. Mga pet products. Wow. So, ano yung una kanina? Meron kaming pet supplies. Pet supplies. Pet supply. Branches. May mga branches. Wow, pets. Ano yung mga meron dito sa pet supply? Ano siya? Lahat ng klase ng variant na kailangan sa mga pets, meron kami. From toys, from kulungan, medicines, mga food. So nandoon lahat. Meron Yes, kayo nun. Yes. Wow. And pangalawa? Kaya sa gallery, kasi yung gallery na yan, marunong kasi ako mag-painting. Wow, So, talented. Yes. So meron ka rin ganong store? Yes, meron. Sa Capitol, sa second floor. Wow. So ilan na yung mga branch mo nito? Bali,
isa dapat yan sa Tindisidas, pero sinala na namin. Kasi ang daming mga ano din doon, mga kakompetensya. Oh. So, niretain namin yung sa Kapitolyo, sa Estancia Mall. Sa second Oo, floor, oo. katapat lang siya ng Uniqlo. Wow. Ang kagandahan din sa gallery kasi mahilig sa mga painting, di ba? Yung mga arts. Yan. So, ikaw mahilig ka pala sa mga ganun, ma'am, no? Yes, mahilig ako. Oo. And then now, yun nga, nasa beauty product na rin ako. And magla-launch kami by this October 2025. Wow! Ibig sabihin, mag-opening pa lang kayo ngayong October. Yes, yes. Wow! Anong product ito? Mamaya may papakita natin. Mamaya ipapakita na. Wow! So, abangan natin yan, mga Espre, no? Dahil si Ma'am Yana may papakita ang mga product mamaya dahil ilalunch nila this October 2025. May date na ba, ma'am? Probably mga October 28. Wow! Nabanggit niya yung probably, pero nung binanggit niya sa akin, hindi makumpleto. Ayan. So, it's okay. Overwhelmed ako sa'yo, kamukha mo pala si Empoy, no? Sinong nanay nito? Pauhin mo na nga to. Kala ko nga si Empoy yung hinahanap ko na iba yung... Oh, di ba? So, ayan. So, yun nga na, kalokalike ko lang po yun, ma'am. Ako naman pa yung sumali sa Showtime Kalokalike. Daily winner last year sa ano. Nakita nga kita dun eh. Wow, nakita niyo ako, ma'am? Oo, ngayon nakaharap na kita. Oh, wow, that's nice. Nice to meet you, ma'am. Kasi hindi ba ako ganun ka-busy nun. So, So nanonood nakapanood pa ako ka. ng TV. So, napanood mo yung episode ko doon? Yes, oo, lahat, di ba? Meron nga din si Estrada, meron pang Kim Chu yata, meron din Ang- Maha Salvador. Yes. Mga ganun. Mga nakarang kalokalike yun ng face Yes. sila yes. Maha Salvador. Yung ngayong face for napanood mo yun last year? Basta parang naging trending ka sa TikTok, naging trending ka din sa Facebook. Yes. So, I think, Ang nagpa-trending sa akin doon, nasampal po tayo Adis Reyes. ay, oo. Oo. Matindi yung sampal sa'yo. Matindi yung sampal sa akin ni Miss Gladys Reyes. Halos mamula po yung mukha ko. Pero na-appreciate ko at napakasarap sa feeling kasi isang veteranong artista yung kaharap ko. Pero mabait yan si Miss Gladys. Yes, napakabait. Oo. May restaurant sila sa Santa Lucia. Wow. Parang nami-meet ko siya doon. I Nagkikita don't know kayo kung doon. naaalala niya ako. Pero syempre, mas ano pa ako, bata pa ako. Pero doon din sila nag-gym sa El Centro. Oh, so bata pa. So, ilang taon na po kayo, Ma'am Yana, ngayon? 27. Oh, bata ka ba nga? Diyos ko naman, bata pa talaga siya kasi nakita niya si Miss Gladys, bata pa siya. And syempre, tawa naman ako, di ba? Bakit tumatawa ka dyan? Ayan. So, again, sa gallery ang another business mo. At ano yung pangatlong business na meron ka? May law firm. Law firm. Law firm. May law firm. Law firm. May Law firm. Law firm. Ano naman yung law firm? Kasi ang alam ko yung law firm sa mga sapatos, yung penny law firm. Humahawak yung ng mga kaso. Ah? Humahawak ng mga case. Humahawak ng kaso. So talagang, Diyos ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Wala po akong kaso. Kahit, ibigay ko pa yung birth certificate ko. Wala Ayan. record sa So, NBI. yes, wala po. Silang may record sa akin. So, tumatanggap din kayo na may mga kaso. So, ano yun? Attorney kayo? Or, Hindi ako attorney. Nag-invest lang ako. Dahil, syempre, pag may negosyo ka, prone ka na sa mga cases. yes, oo. So, kailangan, dapat, ma-protect ko din yung sarili ko and also my businesses. Yes, wow, oo nga. At least kung may mga problema sa mga ibang business mo, may pagkakataon na may idea ka about sa kung ano yung nalalabag sa batas, Yes, kung oo. ano yung ano. Para malaman mo rin kung ano yung rights mo, may paglaban Yes, mo. that's left. Kasi siya yung rights, ako yung left. No, di ba? Yun naman ang kagandahan doon. Ano to? So, para siyang ang tawag dito is, ano ba tawag doon sa yung sa may tatak? Yun ba yun? Yung may mga public Oo, attorney? May mga ganun, oo. Oo, yung mga ganun na Fiscal, ganun. Yes, oo. Napupunta ka na ba sa trial court? Regional trial court? Hindi pa, rectangle courts. Mamaya na. Hoy, wag naman, ma'am. Grabe ka naman. You're so abusing me. Ayan. And syempre, maliban doon, ano pa yung meron ka? Ang dami mo naman business, ma'am, na ipagsasabay-sabay mo ba ito? Actually, meron din kami mga plasticware, lahat ng klase ng plasticware. Plasticware. Mga monoblocks, tables, mga So, kung kailangan mo, kailangan mo siya ng supply, so pwede kang kumuha sa akin ng wholesale. Wow. Yun yung mga ganda. Yung plastic, ito yung mga sofa, upuan, tama ba? Yes, Uy, mga maganda ganon. to. Mga tumbler, mga
garapon, mga gano'n. Plus, Wow. lahat ng klase ng plasticware. Imagine nyo na lang, plato, kutsara, tinidor, whatsoever. Yes. Ang kagandahan lang doon, yung mga ganun lang, sopa, plastic or ano, wag lang sa tao. Pero dito may business partner ako dito. May business partner, okay lang. Pero okay lang yun, basta wag lang sa tao yung plastic, no? True! Ang Yes. daming plastic. Of kasi course ngayon, not. diba? Ayan, so, nakakatuwa naman dahil may mga ganong business ka, no? And then, syempre, ano pa yung next business na meron ka? Ang dami yung business, no? So far, yun muna yung sa beauty product. Lahat kasi ng business na meron ako is connected siya sa akin. For example, yun, sa beauty product, mahilig ako mag-try ng mga product. Pero syempre, meron talaga tayong magugustuhan na product na hiyang lang tayo. Yes, oo, tama So, yun. Kaya nga ako, yung product, hindi hiyang sa akin. Malay mo yung beauty product na to, magiging hiyang sa'yo kasi pwede siya sa Wow. lalaki. So, din mukhang naman. meron siyang ibibigay sa atin mamaya. Magiging magandang lalaki ba tayo dyan? Ay, nakaka-blooming siya. Oh! Hindi mo kailangan pumunta ng derma. Ayoko kasi nung blooming. Gusto ko yung red bling. Parang gano'n, nakaka-glass skin. Gusto ko yan. Mahilig ako sa mga Gorilla LCD flat screen. Ayan. So, ito yung una mo. Tama ba? Yung ano nga ulit? Ayun, yung pet supplies. Supplies, gallery, and then yung parang Law attorney. firm. May Law tracking firm. din. Tracking. Law firm, tracking. Ito yung Yes. logistic. Yes. Yes. Ano naman yung meron dito? Meron kaming wingman. Meron kaming forwarder. So, 10-wheeler and 12-wheeler. Forwarding. Hindi siya nagwa-backward ng ano. Pwede rin. Pwede rin. Ayan. So, ayun. So, ang kagandahan dito, kahit sabihin natin na marami tayong mga business, ito yung sinasabi natin na hindi naman ito dumating sa'yo nang wala kang naumpisahan o nag-uumpisa ka pa lang na meron kang hinahangad na pangarap. Tama? Oo, meron talaga. Siyempre, pag magsisimula ka talaga from the Oo. Ground. Child, tapos yung Ganon. di ba? Maliit na puhunan hanggang sa ma-discover mo na lang sa sarili mo kung ano pa yung mga gusto mo. Tsaka unti-unting nag-build Yes. pataas. Kaya ang Ganon tawag siya. sa kanya building. Oo. Maniwala ka sa hindi, nag-start lang naman ako kung sisimulan ko doon sa mga damitan, nag-start lang ako talaga. Ukay-ukay. 60, no, mga overruns. Overruns. Oh. Diba? May mga brand kasi siya, pero tinatawag nila na parang Overrun. no. Akala ko overrun Para din. siya, may brand siya, for example, Forever 20, pero mga defected. Pero hindi naman siya defected talaga. Oo, yun ba yung sinasabi nila na yung pull out from mall, yung mga ganun? Parang ganon. Okay, Parang ganon siya. oo. Pero mura lang, mga 150, 350 mo lang makukuha. Pero ako nakukuha ko lang sa mga 45. Oo, tapos nilalagyan mo na lang ng Oo. nandun naman na tayo sa So, 60,000 lang talaga start ko nun. Oh. Tapos, hanggang naging 200,000. Tapos, na-double na. Lumago ng na-double. lumago. Yes. So, ibig sabihin, Kaya lahat talaga, kailangan mong tiyagain. Oo. Ibig sabihin, kasi ikaw nag-start ka sa ganong business, no? Yun, di ba, nagiging kadalasang ginagawa pagdating sa mga brand na binibenta ka, nag-o-online. No, oo. Pero noon, 2015, wala pang online selling. So, Parang ano pa lang siya, Stall. marketplace. Oh, marketplace. Pero Stall, hindi ako shop. pero ako kasi medyo kailangan kong maging mautak o maging wise. Yes, oo. So, umaangkat ako, tapos binabagsak ko sa mga bawat store. Ay, oo, maganda. Para wala akong rent. Oo. So, buo yung ano ko. Wow. Yung kita ko, 100% sa akin. Yes. Kasi 100% din naman yung patong ko. Mm-mm. More than pa nga, 150%. Wow. So, ito, yung tanong ko na kung paano ka nag-umpisa, nandiyan ka na. Ano naman yung mga naging balakid sa paghangad mo ng tuloy-tuloy na unti-unting pag-unlad ng iyong mga business? Balakid? More or less, family, wala namang naging balakid. Pero, nagkakaroon lang ako minsan ng, lahat naman tayo may weakness, diba? Yes. So, nung naging blessed naman ako, hindi ko naman nakalimutan yung mga magulang, yung mga kapatid ko, mga magulang ko. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng family problem because of that. Pero, syempre, binigyan ko muna sila ng business bago nangyari yon. So, nagkaroon ng
hindi mo maiwasan yun eh. Kung wala kang weakness sa ibang tao, sa kahit sino, hahanapan ka talaga ng pagkakataon or ng magkaroon ka ng weakness. So, ang weakness ko talaga sa family, nagkaroon kami ng problem. So, minsan may time talaga na, yun nga, nadidiskarel ako. Matindi kasi yung pagiging sensitive ko kapag family ko na yung Yes, oo. involved doon sa problem ko. So, medyo mahirap sa akin labanan yon. Kaya affected ako. Nagkakaroon ako ng anxiety, depression. And then, of course, love. Love talaga. Mahirap pagsabayin ang love at saka yung business. Yeah. Kasi magiging kalaban mo yung utak at puso mo. So, mahirap yun. Madidiskaril ka talaga. Yung oras. Yes, no? kaya ngayon, pinapractice ko na anuhin ko yung emotion ko. Kasi as a CEO, you don't need to use your emotion. Kahit na alam mo yung iyak na, pero kailangan fierce ka pa rin pag humarap sa mga tao mo. Dahil pag nakita nilang weak ka, magiging weak din yung downline mo. Yes, kumbaga yun yung naging imahe mo eh. Yes. Kumbaga nakaharap sa'yo, sabihin na pakita ka ng negatibo, so lahat ng pasok ng Magiging negative din sila lahat. Kaya sa akin, bawal talaga negative. Yes. Alam mo yung kami mga komedyante, kami humaharap kami sa camera, nagpapangiti kami, nagpapasaya kami ng mga tao. Pero may problema din Pero kayo pagdating behind sa the likod, back. behind the camera, sa likod ng screen, ayan. So, meron din kami mga problema na sinusolusyonan din naman namin na alam namin na hindi ganun kadali at kahirap intindihin. Yes, totoo yan. So, ganun din po sa business. Lahat po pinag-aaralan yan, marketing, accounting, merchandising, lahat po ng ipapasok mo pagdating sa business, naaaral po lahat yan. Sales, lalo na sa sales. Importante ang pagbebenta o yung itatao mo doon sa pwesto mo. Correct. Kasi kung ang itatao mo doon pala absent, Ay, totoo. ba? Tsaka, yun nga, ang pagiging CEO, hindi talaga siya madali. Dati, iniisip ko, kailangan magnegosyo muna ako para flexible yung oras ko, hawak ko yung oras ko. Pero hindi pala. Hanggang gabi, isipin mo talaga siya, paano mo siya mapalaki, ano pwede mong magawa pa para dun sa mga staff mo. Tapos, dumarating na ako sa point na hindi na ako nakakatulog. Kailangan ko na ng sleeping pills. Oo, kasi yun nga yung vitamins din talaga ang kailangan. Lalo na kung ang ginagamit mo dito ay yung utak natin. Oo, mahirap talaga kapag mind mo yung gumagana dahil drain ka talaga at the end of the day. Yes, tama. Unlike kapag yung mga worker na gamit nila yung katawan nila. So, kinabukasan, matutulog lang sila, recharge na sila. Diba? So, yung talaga, hindi ka tumitigil kakaisip. Oo. Ay, ang mahirap kapag CEO ka, tapos, meron kang mga hinahire, minsan, na-encounter ko mga pasaway na tao na kailangan bantayan mo pa rin sila. Hanggang huli, kaya ka nga kumuha ng tao dahil para may magbantay ng shop mo, diba? Yes, At oo. yung business mo para gumaan yung Pero ang nangyayari, kailangan nakamonitor ka talaga sa kanila. Kung hindi, pababayaan din talaga nila yung business mo. At mawawala sila dun sa kung anong iniwan mo sa kanila na nagagawin nila, nawawala din sila sa track. Kailangan lagi mo silang inire-remind. Yun naman, tama ka Ma'am Yana. Kasi ako, isa rin po ako naging sales associate ng brand ng mga shoes. So, napagdaanan ko rin naman bilang isang empleyado hanggang nung mga sitwasyon. And also, naintindihan ko yung part na gusto mo iparating bilang isang owner ng business. Kagaya na lang ng owner na naging business ng trinabahuan ko. Kasi nakita talaga namin yung good communication between the owner and the establishment ng mga sales associate. Siguro ikaw yung tipo ng empleyado na may concern ka sa trabaho mo. Yes. No? Kasi yun ang importante. Oo, Yun kasi totoo yung yan. sobrang mahalaga sa isang CEO, yung nakikita niya may concern yung mga staff niya. Kasi kung wala, ang concern lang niya is yung sahod niya. Wala doon yung spirit niya sa pagtatrabaho. Mabigat siya. Kumbaga, ang pagkakaroon kasi ng company, para siyang isang bangka na sumasagwan ka. Kung ang isa, pasagwan pa kaliwa, yung isa, pasagwan pa kanan, ikaw pa diretso, wala kayong mabagal yung improvement.
Yes, tama. mabagal Oo. din yung pag-angat. So maraming gano'n na na-encounter. So kailangan nasa boss, kailangan firm ka, kailangan marunong ka ring magalit. Yes, oo. Kasi gano'n naman talaga ang usually nangyari pagdating sa business. Ako kasi hindi ako magtatagal ng 9 years kung hindi ko minahal yung trabaho ko. And good communication sa mga naging area supervisor ko hanggang sa na-promote ako, naging OIC, store in charge ako, na naalagaan ko yung mga tao ko. And then, kung ano yung binigay sa akin about orientation, training, inaral ko yun at yun yung binigay ko sa mga naging tao ko na inaral din nila nung time na. Ngayon, nagugulat ako kasi kumukontak sila, namimiss nila ako. Hindi ako yung tipo ng tao na nagagalit. Yun lang yung point ko. Pero, ako yung tipo Magaling ka sa management, kumbaga, ng tao. ang gusto ko lang, hindi ako nagagalit ng pero gusto ko, tinatanong ko kasi yan ilang beses, alam ko na minsan hindi talaga pare-pares yung tao kung paano madaling matutunan yung bagay na gusto mong matuto. Ang sinasabi ko lang, once na tinuro ko sa'yo at kung hindi mo pa natutunan, pwede ka ulit magtanong sa akin. Gusto ko, bago ako Tama. umalis, bago kita bitawan, pagdating sa training ko, gusto ko may natutunan ka na madadala mo at magagamit mo balang araw. Tama, tama. Yun yung naging idea ko. Ako naman, nagtagal naman ako ng 9 years sa company and naging regular din ako. Ang nangyari lang, dahil nga nag-offer sa akin ng channel sa kabila, so, nag-resign ako. Kasi pangarap ko talaga maging artista. Wow. Alam ko wala sa muka, Artista ka na wag na kayo magreklamo. Pero ayun na nga, binitawan ko siya almost 9 years dahil sa pangarap ko na to. Pero ganun pa man, totoo, nagagamit ko siya kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung mga nabitawan ko between the communication ng owner and the empleyado employed, no? So may nagkakaroon ng spark na sinasabi natin na nagagamit talaga natin kahit saan tayo magpunta, yung disiplina at respeto sa trabaho na meron ka. Kasi kung hindi mo mahal ang trabaho mo, babaliwalain mo, walang mangyayari sa'yo. Yung sinasabi ni Omiana kanina, pagdating sa sahod lang ang kailangan mo, yung papasok ka lang para sumahod, wala kang pakialam sa concern sa trabaho mo. Dapat, una pa lang, mahalin mo yung trabaho. Isipin mo, pangalawang bahay mo na yung trabaho mo. Para nalalaman mo na, mahal ko to. Pag walang benta, nakakalungkot na walang benta. Pero kailangan ko lumaban. Hindi dapat ito lang yun. Kasi, pamili ko na to Ganon dapat sa business. Pero tama si Ma'am Yana. Tsaka si Ma'am Yana ay isang Ong. So, ikaw ay Chinese. Yes, yes. Wow. Kasi yung mga kababayan ko sa Samar, mga Chinese din, mga Ong. Sila Congress, Governor Harris Ong. Okay. And then yung mga Ong sa probinsya. And, syempre, Ma'am Yana, ayan, so, okay, sige, again, magbabalik po ang Mr. Probably.
Ayan, so nagbabalik ang Mr. Probably. Pasensya na po at medyo naantala ang usapan namin ni Ma'am Yana dahil nagkaroon lang ng konting aberya. Pero nandito na ulit kami at babalik kami sa napag-usapan namin. No, about sa business. Ma'am Yana, ikaw ay business owner, CEO. At syempre maraming, kaya nga nabanggit mo kanina, may mga naging balakid pagdating sa pagtatayo ng business na ito. Nandiyan na yung family problem, naging financial problem dahil di naman talaga nawawala yan. Lalo na yung budget natin, yung pondo para sa trabaho natin. Dahil hindi naman po lahat ng businessman, businesswoman laging nasa taas. So may nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaproblema rin sa pondo, humihina pero bumabawi din. So ma'am, matanong ko lang kasi ikaw ba nag-start ka na ba sa ganun na nagkakaroon kayo ng family gathering or Christmas party, Thanksgiving party Yes, sa oo. mga empleyado? Oo, meron. Meron ka naman ganun? Oo, meron. And syempre, 'di ba? Ito yung sinasabi natin kasi doon lang na-appreciate ng mga empleyado yung pagkakaroon ng pagkakataon na makilala yung mismong owner. Dati, nung hindi pa siya, nung isa pa lang, dalawa, ginagawa ko yun. Pero dahil lagi na akong wala sa Pilipinas kapag December, so ginagawa ko through bonuses o di kaya 13-month pay. Oh, so napakabait yung yan, may bonus. Sana all. Alam mo ganun. Nagdidepende din yan sa performance. Yes, Sa performance. oo. Makikita naman yan kasi yun yung sinasabi natin na hindi ganun Tsaka pag kadali. ang tao, ang staff mo talaga, nagtatrabaho, yung boss, hindi pwedeng hindi niya yan nakikita. So, at the end of the day, magiging worth it lahat. Pay off lahat yan pagdating ng December. Pero pag napapansin niya, from January to hindi naman ginagawa masyado yung trabaho. Kumbaga, parang kung kailan lang sasabihin na, ayusin nyo to, ganyan, saka lang sila kikilos. Tapos, kasalukuyan, hindi na nila natutuloy yung mga ginagawa nila. So, minsan nagkakaroon din ng disappointment. Yes, oo. So, Totoo parang yan. minsan pagdating ng December, worth it ba? Nabigyan ba sila ng ganito or ganyan? So, yun. Tsaka ito pa may tanong ako, Ma'am Yana. Kasi sigurado may experience nyo to ngayon. Kasi ako, hindi ako millennial o Gen Z. So, 90s kasi ako eh. So, ang minsan kasi sa akin nung naging empleyado ako, ito yung nagiging problema na kinakaharap namin sa store. Kami ang humaharap lalo na kung may mga training. Dito namin nahuhubog kung paano namin maipapakita sa kanila at paano nila maipapakita kung kaya ba talaga nila. Ito yung sinasabi natin na napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Tama, ma'am? Tama. Pero mahirap din po maghanap ng empleyado na siguradong magtatagal. Yes. Dahil sa panahon ng millennial Gen Z ngayon, konting pagkakataon na kakausapin mo lang siya para punain kung anong mali, ang nangyayari po, nagre-resign agad. Ito po ba Correct. nangyayari sa inyo? Actually, oo, may mga ganun. Lahat na ako, sobrang bait ko na boss, sa totoo lang. Pero yung yung ibang mga empleyado, nagre-resign sila dahil lumalaki yung ulo. Ganon. Dahil alam nila mabait yung boss. Pero pag mag-resign na, hindi ko na tinatanggap ulit. Basta may bad record. Yun. Pero pag good Tapos nagtataka record, rin ako ngayon, di ba, maraming walang trabaho. Pero may mga nag-o-offer din naman ng trabaho pero walang ma-hire. So, I think nasa tao ang problema. yun yung sinasabi ko kanina. Kasi nangyari din yan sa amin nung nagtitraining ako ng tao ko sa store. Minsan pinapadala kasi sa amin yung mga training. Tapos, saan i-duty, yun yung gustong ihubog sa kanila. Pag ako kasi nag-training sa isang tao, gusto ko mahalin niya yung trabaho niya. Ayoko kasi nung tipo na once na napagalitan ka lang ng konti, napagsabihan ka lang, magre-resign ka. Uso po kasi yung gayong mga panahon. Sa mga Gen Z, Yes, uso yun. oo. Kasi hindi sila na-expose sa hirap. Yes. Kaya konting salita lang, konting napagsabihan lang, sensitive sila. Parang Yung, hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali Oo. nila. Pero hindi nila alam, from there, dun sila mas lalong mag-i-improve. yes. Doon kasi natututo. Yung ibig sabihin, pag tinanggap mo yung galit or pakikipag-usap sa'yo ng alam mong may mali ka, pag tinanggap mo yan, makikita mo sa sarili mo na kailangan may i-improve ka pa. Hindi ka pinagalitan dahil galit sa'yo yung tao, kundi gusto kang mas matuto pa.
sa Kumbaga kung nilalabas paano. lang yung best in you. Yes, Yun oo, yun. that's Kasi right. pag hindi ka pinapagalitan, ibig sabihin, ay hanggang dyan ka na lang. Wala kang matutunan. Oo. Ganon. So, yun na nga. Kaya ko nabanggit sa'yo yan kasi naranasan ko rin yan at naitanong ko lang sa'yo kung ganito pa rin ba ang sitwasyon ngayon. No? Parang tagal ko nang nawala. July lang naman ako Ganon pa rin. nawala. Parang mas malala na nga ngayon dahil yung ibang mga nagtatrabaho, ay gustong magtrabaho, namimili sila ng trabaho. So, napaka-sensitive pa rin talaga ng ano ngayon. Oo. So, dapat hindi tayo maging sensitive kasi ang trabaho, kailangan talaga natin yan. Minsan nagkakaroon ng pagkakataon na mas sinasabi na mas gusto pa nilang kunin yung mga dating mga may edad na kaysa sa mga bata. Dapat, Actually, oo. Alam mo nung pumunta ako ng Hong Kong, walang pinipili, walang age cap, Yes. walang age limit. So parang mas okay pa kumuha ng mas may edad compare sa bata ngayon. Kasi yung mga Oo. bata, yun yung mga ang titigas pa ng ulo. Mm-mm. Pero meron din pagkakataon na yung mga matatanda masyado namang demanding. yes, oo. may Kahit ganun. wala naman silang masyadong credential or, Mm. magiging maarte din sila. So, I think nasa tao talaga ang problema. Oo. Kaya kailangan, minsan alam niyo po, hindi po ganun kadaling pumili o maghanap ng empleyado at hindi rin po ganun kadali ang magkaroon ng empleyado o trabahador Oo, na kasi ano. kahit gaano kagaling ka as a CEO, kung yung mga tao mo hindi ganon ka sumusunod dun sa rules mo, yun din yung magiging dahilan para bumagsak ka. Oo, totoo yun. So, ganun pa man, Ma'am Yana, syempre, maliban naman sa napag-usapan natin ngayon, ay syempre may ipapakita kang produkto na ipagmamalaki mo dahil nga maglo-launch ito this October 2025, tama? Yes. Yes, so ano ba yung product na yan? Ipakita na natin, no? So, akin na. Ayan. Sa paper bag na lang. So, ako talaga ang ano. Ayan, so, dyan lang po kayo. Andito ako. Ayan, so. So, ayan, hintay lang po kayo. May sorpresa po kami. O, ang product ni Mami Yana. Yung mic. Ito lotion siya. Kino? Whitening lotion. Inspired siya from Japan. Oh, And this Japan. is Shijuku. Ito yung Dermaglass skin set. Oh. Na pwede kang magpaganda. Pwede kang magpaganda na hindi ka kailangang magstay sa bahay. Oh. Basta consistent ka lang. Dahil yung product na to, hindi siya ginawa for yung hindi lang siya ginawa na basta lang skincare. Ito yung ginagamit sa mga derma. Kaya Dermaglass skin set. Kasi may mga gorilla Di skin. ba may mga di ba yun ba yun? rejuvenating set. Yes. Okay, uso yun, di ba? Yes, Pero oo. sa akin naman, gusto kong ilabas yung Dermaglass skin set naman. Korea, inspired siya from Japan and Korea. Wow. Dahil 'di ba, ang gaganda ng skin ng mga ang gaganda ng skin ng mga Korean. Korean. Yes, oo. So yun yung natin. So parang kinumbine tapos pati sa Thailand ganun din. Inano din siya. So ito ba may price na ba ito o for launching na sa ano? Meron siyang introductory price $299. $299 ang isa nito. 299. Ito, $399. Pero for 3 months lang yon, and then tataas siya for $499, and then mag-end up siya sa price na $699. So what do you mean by introductional price? So ano to? Ibig sabihin may ano pa siya, kumbaga tataas pa. Tataas pa siya. Kasi ang ganda kasi ng product, lahat ng mga ingredients na ginamit talagang sulit and hindi siya yung tinipid. Talagang ang aim talaga is yung gumanda. Kaya pag nasubukan mo yung product na to, hanapin mo siya. And yun yung ginagamit ko ngayon. Tsaka kita ko naman sa'yo, ma'am eh. Diba? So talagang Tsaka nakakatanggal to ng mga melasma and then pimples. And then nakakatanggal din siya ng mga chicken skin. Uy, Yes, chicken skin. Masarap yun. Inuulam ko yun. Chicken skin. Tsaka yung melasma. Oo, Meron medyo- bang asthma? Natatanggal din. Pwede din naman. Gawa natin ng paraan, Joe. Ayan. So magkano to? 299 pesos. and then $499. 499. And then ito naman, Ito, wait lang.
Kino Whitening Perfume Lotion naman to. Yes. Ginawa ko yan. Actually, maraming variant yan. Ito naman, ginawa ko yan dun sa mga tao na gusto nilang magpa-moisturize pero amoy perfume. So, Yes. mabango talaga siya. Yes. Oo. Wow, kagandahan ng lotion, mabango. Para pag nakalimutan mo na magpabango, so yan na lang. Oo, lotion na lang. Ay, familiar sa akin yung ganyan, yung Or makipag-shake Jergens. hands. Jergens? Yes, Jergens. Oo. Kapag nag-lotion ka ng Jergens, akala mo may pabango ka na rin. Oo, parang gano'n. Maganda Oo, rin. pero naman ang yung mahal Jergens. nun. Oo. Nakabili International ako nun ata once a year lang. Ganon. Yes, oo. kasi maliit pa. Kasi hindi talaga ako mahilig sa sa mga lotion na Okay na sa akin yung Silka. Oo. Tsaka Pero- ito, lahat ng product, di ba? May sabon, may kasama to. May sabon, may serum, meron siyang May syrup sunscreen. din. Ito yung package. Yes, may toner din. Ah, Oo, okay. kasama. So, isang all-in-one siya. Pero lahat ng product, kahit kunyari sabon lang, tapos sunscreen, pwede na. Pero in-all-in-one ko na siya para masubukan nila. Promo. Yes. Pero Yes. lahat ng product, ang kagandahan nitong product na to, pag ginamit mo siya, parang nagbe-blend siya sa kahit saan. Pwede kang pumunta ng gym na kapag sunscreen ka, na parang Yes, oo. Pwede mo siyang i-applyan ng mga product na nagbe-blend siya talaga sa Hindi siya Oh. nagkikakey. Okay. So, siya, ang kagandahan lang dito, $2.99 and $4.99. $4.99. So, ang pricing mo rin parang din, parang may mga point din, 99, gano'n, Yes. 88, yung mga Actually, gano'n. yan yung pinaka selling price. Oh, Pero meron kaming wholesale yes. price. So, it means itong price na to, marketplace na ba yan or SRP? Sa marketplace, ganyan. Yan na, oo. Pero pag wholesale, siyempre bababa pa po siya. Okay. Tsaka may mga December ngayon, mag-Burma, may Yes, mga promo ba tayo totoo. dyan? Pwede ito pang gift din. Wow. At sana mag-sponsor din si Ma'am ng product. Oo naman, siyempre. Ayan. Para sa Oo. mga guests natin. Oo, invite para- kita sa launching din. Wow! I like it! Gusto ko yan, ma'am. Para makapag-perform din kami doon. Oo naman. Ayan. And syempre, ano pa yung meron ka Ito dyan? naman, kinreate ko to kasi yung mga medicinal soap siya for pets. Lahat ng pets. Cats. Okay. dog, Oo. ganyan. Lahat ng klase ng pets. Wag lang sa ibon. Oo. Mahirap Kasi yun. hindi naman naliligo yung ibon. Sarili lang Hindi nila. no? naliligo sila. Sarili lang nila. Sila lang ang nagpapaligo sa sarili Oo. nila. Pero wala silang mga garapata, no? Oh, wala silang Ito naman, all-in-one na siya. Anti-tick and flea na rin siya. Uy. Tapos, hindi, di ba, ang lahat ng medicinal, nakaka-dry ng skin din natin. Pero, lahat yun, effective din naman sila. Pero ito, organic kasi siya, at saka nakakagaling din siya ng sugat. For example, meron kang pepper cut, o may sugat ka sa kamay, mapapagaling din niya. Wow! Yes. Magic! So, parang gano'n. Siyempre, tag na ito, pwede mo rin, yung pinagamitan nito, pwede mo rin pangdilig din sa halaman. At gaganda din yung halaman. Ang laki ng tulong nun, ha? Yes. Pang mo na sa hayop, pwede mo pang idilig sa halaman. Oo. So, dual yung Kaya gamit ano niya. siya, ano tawag doon? Hindi siya harmful sa lahat. Oh, nice. Pero, Tsaka ito, pag nakain po, kasi di ba naglilig talaga yung yung mga pets natin. Yes, so, hindi oo. siya harmful sa kanila. Pero, Pero sa mga tick and fleas, yun, talagang yun yung effective talaga to. okay. So, wait lang, mama. Ilayo-layo lang natin. Kasi baka mahawaan ng garapata. So, ito kasi pang pang tao. Yes. Kasi Itong- ito, mapansin mo to, di ba? Y&Y. Oo, why and why? Y&Y. Why not yans yan? Ang ibig sabihin. Wow, why not yan? Bakit? Kasi, yun nga, gusto naming mag-produce ng product for human needs, yung mga essentials. Yes, oo. And then, household needs, yun yung mga Yes. gamit, kunyari zone rocks, yung mga dishwashing, Yes, oo, yung mga- lahat ng mga pang-household, pang-cleaning, and then pet needs. So, mga dog food, may soap, may mga toys, mga i-import natin yan from China. So, may So, pang-soup ngayon, din. nag-start lang tayo muna from this. Pero, so on and so forth, gano'n na siya. Oo, And then, gadgets. Mga Oh, gadgets. may gadget na rin Yes. kayo. So, So, inaayos lang natin ngayon yung importation. Wow. Certificate natin para maging certified tayo importer. Wow, ito ba yung mga yung mga iPhone, yung ba yung mga ganun? Yes, yes. Uy, oo. gusto ko yan, yung mga yung Ganun. mga binibenta sa Green Hills.
Tama Mga ba? ganon, oo. Oo, yun. Yung mga bodega sales. Yes, yung may mga ganon. ganon. Actually, sa mga bodega sales, totoo naman yun, mura talaga. Yes, oo. Ganon. Kaya lang naman nagmamahal dahil sa tax. Yes, oo, Oo. totoo yun. Ang kagandahan dito, ito nga, why not Yans, no? So, pag tinanong ka, why not Yans? Kinesisuku. Di ba? Ganun yung mga datingan ng ano. And then, natural. Ang tawag dito ay natural. Natural defense. Natural defense. Natural defense. So, yun nga, di ba? May depensa talaga yan kasi may law siya eh. Law fern. Ayan. So, ito ay pang mga alagang hayop. So, pit. Yes, oo. No? So, ibig sabihin kahit ano maliban lang po sa ibon kasi ang ibon po ay sila lang po talaga yung naliligo ng sarili nila. Kasi yung mga pit ng kagaya ng aso, pusa, so talagang kailangan mo talaga silang tuunan. Ang kagandahan lang dito yung sinasabi ni Ma'am kanina package na siya. So, pang ano siya sa mga garapata at nakakagaling din siya kapag nasugatan yung mga kamay. Galis. Oh, galis. Oo. Wag dyan. Galisin Tapos ako dyan. pag may sugat ka, yun, sugat yung mga aso nyo, pwede din siya. Pwede rin. Nakakagaling din siya. Kaya medicinal soap siya. Wow! Uy, maganda yan, medicinal soap. Pero hindi yun nakaka-dry, Hindi siya nakaka... Within 1 week, makikita mo na yung result. Oh, na 1 week magaling. lang? Oo. Ang bilis nun, Kasi yung sa iba, inabot pa ng ilang years, eh. Ito, 1 month lang. Oo, kasi inaral talaga. Wow. So, ito naman natural defense product na to and then itong ito kasi maglo-launch pa lang. Yes, Ito, magla-launch pa lang. ibig sabihin- Ito, nailabas na siya. Nailabas na. Yes. So, saan po ba ito makikita para malaman ng mga manunood natin? Sa YNY page lang din siya makikita. And, of course, sa branch namin, sa mga physical store namin. And also, meron na rin sa Cartimar. Meron na rin sa Oo, Tibisitas. Yun. Ayan. So, mabibili nyo po siya. Magkano naman yung price ng Natural Defense? Nagre-range po siya for 150 by one take one na siya. Oh, 150 by 1 take 1 pa? Yes, okay. Saan ka pa? Di ba? Ito na yung sinasabi natin na dual density yung sinasabi niyo. Kanina pa si Ma'am Yana ng dual, no? Ayan, so 150 pesos makakabili na kayo para sa mga may alagang mga hayop sa bahay. Yes. And Madridi then, Cacao ito eh. Madridi Cacao. Madrid Cacao. Madridi Cacao. Madridi Made Cacao. of Madridi Cacao, yes. Ay, so ibig sabihin nakakapagpahinog din niya ng mga prutas na mga hilaw. Kasi Madridi Cacao eh. Depende sa usage. Depende sa ano. So papahid mo lang nung mahihinog na yung saging, no? So yun nga, available siya sa 4 na variant. Meron siyang original scent, meron din siyang citrus, at may baby powder, tsaka lavender. So Pero iba-iba. mabenta yung dalawang to. Wow. Ano yung mabenta? Yung natural scent na Madridi Cacao at saka yung baby powder. Oh. Yun ang kagandahan dito, no? Kasi ito complete package na. Kasi may iba gusto naman citrus, may iba naman gusto lavender. Oo. Minsan hindi rin talaga natin maintindihan yung mga customer, O kaya no? iniba na lang yung may At least may nag-request. choices sila. Yes. Yun ang kagandahan doon. And then again, meron ba itong FB page yung Natural Defense natin? Meron po sa YNY. Isahan na. Kasi under po siya lahat ng YNY. Under siya ng ano. So it means itong Natural Defense na to, hindi rin siya Philippine-made. Actually, na siya, Philippine-made na siya. Gawa na siya dito? Manufacture dito. Oh, pero ito, Dito, sa ito, Japan sa tsaka Korea. Thailand. 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 Yung ingredients from Korea and Tsaka Japan, Tas combined. Sa Thailand siya, ginawa. Wow, yun ang kagandahan doon. Why not? Kasi ang ganda Yes. ng mga product at saka ng mga ingredients. Doon inaral talaga lahat. Tinanong ako kung ano ba gusto mo, may niacin, marami bang content ng niacinamide or glutathione. Ang dami palang variant noon. Meron siyang pwedeng pang focus ka lang sa pimples, focus ka lang sa melasma, may mga ganon. Pero ito kasi all-in-one ko na siya. Wow, yun ang mga kagandahan doon, no? Yes. Pero syempre, 'di ba, ang mahal naman talaga kasi ng mga product na branded. Branded talaga. So ginawa ko, nilagay ko siya sa maliliit na bote para mas ma-experience din ng iba kung paano mag-effect sa kanila yung talagang totoong produkto yung hindi lang basta na create as nilagay sa Watson, ganyan. So, ito talaga, inaral talaga siya. And party, ginagamit ko na rin siya.
Wow, yun ang kaganda. Oy, sa mga nanonood dyan, ayan, shoutout muna dyan. So, may mga nanonood pa rin ba? Siyempre naman, meron. Ayan, so, again, si Ma'am Yana Ong ay meron siyang product na pinakita ngayon sa atin. Ito yung ilalunch pa lang this coming October 2025. And then, meron din siya sa mga may alagang hayop sa bahay. Ito na po ang sagot sa inyong mga katanungan dahil 150 lamang po ay makakabili na kayo buy one, take one pa. Isa lang 75. Pag isa, 75. Oh, so napakamura. Pag wholesale, 55 yan. 55 pag wholesale. Wow. So, tumatanggap din po ba kayo ng distributor, yung mga ganon? Oo, tumatanggap kami. Wow. Kasi kami yung nagmamanufacture. So, ayan, tumatanggap din po sila ng mga distributor at sa mga parating na mga ilalunch nilang business, no? Abangan nyo po yan this coming October 2025 ang mga bagong product na ilalatag ng nag-iisang Miss Yana Ong. Ayan. And syempre, Miss Yana, baka may inihanda kang talent. Oh my God. Ano ka ba? Singer? Dancing? Actually, Balita ko wala isa kang naman. actress eh. Oo, dati, nag-Star Magic kasi ako. Oh, nag-star Pero hindi ako supportive ng parents. Ayaw nila ako mag-artista. Mm. Gusto nila mag-negosyo na lang. Pero nakapag... Pero ano gusto ka ko na? talaga maging lawyer. Gusto mo talaga? Gusto ko Nag-aral maging ka naman lawyer. po. Accountancy lang kasi. Meron kasing law subject yung accountancy. Yes, oo, meron. Graduate ako ng culinary. Graduate din ako ng accountancy. Uy, culinary. Yes. Yung mga baking. Oo. Oh, magaling ka mag-baking, gawa baking. ng dessert. Oo. Ako nagka-bake din ako eh. Sa gilid. Ano bata? Oo. Syempre, di ba? Kaya nga yun yung tinatawag. Pero, anong mga talent mo sa... Syempre, pag Star Magic ka, may talent. Yun nga. Actually, kahit ano naman yung pwedeng pagawa sa akin, gagawin ko. Kaso lang, hindi ko lang. Katulad niya, yung pagkanta. Gusto ko yung kanta, pero ang kanta yata walang gusto Uy! sa akin. Parehas tayo, ma'am. Diyan tayo magkakasundo. Pero okay Pero na ba pag sa'yo? pag kailangan talagang gawin, di gagawin. Pero pagbibigyan mo Pero ba syempre, ngayon? pagbibigyan kita. Yes! Ayan naman. Baka mawala na lahat ng viewers mo dyan. So, syempre, hindi lang... Magtakbuhan lahat. Oo, hindi lamang po si Ma'am Yana isang business owner, kundi isa rin po siyang talentado pagdating sa pagkanta. Akala ko tarantado. Joke. Yes, o yan. So, Ma'am Yana, nakapagbigay ka na ba ng kanta? Kung anong kanta mo? Meron. Actually, pinractice ko to sa mga last guesting ko. Dahil ang gusto nila, mga old songs. Hindi ko to alam, pero na-practice ko siya. So, ito na lang. Dahil ito daw yung mas bagay sa boses ko. Wow. Dahil Pero, mababa lang talaga yung boss. Hindi ako pang Regine Velasquez. oh, wow. Hindi ako Gaganon, hindi ako para doon. Mga dapat slow, ano lang. Pero okay lang naman yun kasi kahit naman ako, basang malaga sa akin yung old song kasi mahilig din talaga ako sa mga old song. Okay. Kasi doon sa last na pinag-guestingan ko, parang nakikinig ata doon mga ano din, mga Classic. classic, tsaka Yes. mga, ano talaga, yung mga 1980s, Oo, yung 1970s. mga ganun, classic, na, classic people. yeah, OPM ba tawag Yes, doon? OPM. So, yun. So, handa ka na ba? Kakaloka, pwede bang lagyan ng ng mag-request? Ng Lagyan ng echo. echo. Oo. Tawagin nyo nga si Jericho doon sa labas. Ayan. Wala si Jericho, nakita ko kanina doon sa hallway, Joe. Oh, sino doon yung guard? Ayan, so, Ayan, meron na ba? pwede na ba tayo tumayo, ma'am? Nakaloka. Please welcome Miss Yana Ong, Business CEO. Hindi ako marunong kung walang lyrics. Meron ba daw tayong dashboard dyan? Wait lang. Ayan na natin yan. Wow, baliw na puso. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. At ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimut ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan naabot ang damdamin kong ito? Baliw
na puso'y bakit ganito? Badit naman ang puso kung mayroon ka ng iba. Heto ako't naghihintay pa rin sa'yo, sinta. Sadya kayang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon'y mahal pa rin kita? Ayun. Wow! Ganda naman ng boses. Mukhang nakita ko na si Jessa Saragosa. Ayan, thank you. Kakatawa ba? Ay, okay na. Okay na, ayan, okay na daw. Oo, kasi baka, bakit di Baka mo maubos na yung oras mo. Hindi, okay lang naman yan. Wala naman tayong problema dyan sa ano. Pero, again, maraming salamat, Ma'am Yana, dahil pinagbigyan mo kami ng hiling namin na magpakita ka pa rin ng konting talent sa pagkanta. Ewan ko, nung bata kasi ako, pag sinabi ko, sumayaw ka dyan, kumanta ka dyan, laging ganun ako. So, pinangarap ko din maging artista. Yes, Yan halata nga lang, nga, hindi ma'am. hindi lang talaga ako sinuportahan ng parents ko. Dumating pa nga sa point, meron akong, isi-share ko lang. Nasa Star Magic ako. So, eto, nangyari talaga to sa totoong buhay, no? Operahan ako. Meron akong cyst dito at saka dito. So, araw na mismo ng operasyon ko, hindi ako sinama ng mom ko. Walang parents, walang kapatid na sumama sa akin. At ako nagdala sa sarili ko sa hospital sa St. Luke's BGC. Ako din naglabas sa sarili ko. Pero after, kasi outpatient. So, diretso yun, papuntang Star Magic. Pagdating doon, hindi ko pa sinabi kasi may anesthesia pa ako. So, nakakagalaw-galaw pa ako. Nakakapag-drive pa nga ako eh. Pagdating doon, sinabi ko naman sa ibang mga kasama ko. Pero, bago kasi mag-start noon, mag-exercise ka muna, mag-stretching. So, kailangan mag-stretch. Sabi, may tahi-tahi pa ako, no? Oo, yun, So, oo. baka natatakot yung mga kasama ko. Baka maano yung sugat kasi bago pa lang. Nung time na yun, hindi kaya ko kasi may anesthesia eh. Pag uwi ko, okay. Yun nga, talagang matigas talagang ulo ko. Kung anong gusto ko talaga, talagang Ipupush mo. Yes, ipupush ko talaga. Wala talagang makakadlang yun. The more kasi na pinipigilan ako, the more ako na pumipiglas. So pag uwi ko, doon na nawala na yung anesthesia, hindi na ako makababa. Doon na, at least Yes, natapos nag-call ng lahat. friend ako. Oo. Sabi ko, tulungan mo ako, di ako makababa ng sasakyan. Ganyan. Kasi doon na, hindi na ako makagalaw. As in, yung tipong yung pa ako, hindi ko na mailabas sa car. Oo. So yun na. Kaya pero alam mo, dahil doon sa mga ko na walang nagsusupport sa akin, mas lalo akong nag-aggressive na marating ko ano man yung gusto ko. Kasi naniniwala ako na everybody loves the winner. Yes, tama. And partly, maraming iba dyan, mga magulang or mga na nagsasabi minsan na takot sila na mag-risk ka. Ako kasi risk taker naman ako. Oo. May minsan natatakot din naman, baka hindi pero lagi akong positive. So, minsan sasabihan ka na wag mo subukan yan kasi ang dami ng mga kompetensya dyan. Pero maglalaban naman yan sa market pa. How will you Yes, able to oo. market? And gaano kaganda yung product mo eh. Yes. Yun naman yung nilalaban ko talaga. And doon ako, naniniwala ako sa lahat ng ginagawa ko at sa lahat ng product na nilalabas ko, naniniwala ako doon. So, syempre you cannot please everybody, pero lagi akong, ganito lagi yung nasa isip ko. At laging tinatatak ko sa isip ko na, kung talagang ganun ang isipin mo yung mga negative na marami ng kompetensya, edi sana walang nag-i-exist ngayon na bagong negosyante na naging bilyonaryo, diba? Kaya, nabuo sa isip ko din yung, yung salita na, actually, nabasa ko lang din siya, na kung nangangarap ka ng Rolls Royce, huwag kang makinig doon sa naka-Toyota. Yun yung nakita mo yung oo. logic? Yes, oo. Oo. Na, di ba, pangarap mo magka-Rolls Royce pero nakikinig ka sa Toyota. Kasi ang i-advise lang naman ng Toyota, puro pang Toyota lang din naman. Yes, oo, tama. Yes. Pero wala namang masama kung mangarap ka na masigit pa doon. Oo. Yun. Ang kaganda lang doon, dagdag kaalaman yung Yes, habol tama, mo. oo. Hindi ka nakapokus sa isang bagay lang na dapat nandoon ka lang. You can walk to the harang sa iyo sa harapan Correct. para malaman mo kung ano pa yung meron na pwedeng matutunan balang araw. Correct. Kasi kung sabihin natin naka-sidecar ka lang, gusto mo magka-motor, gusto mo magka-bike, di ba?
Yes. Pwede mong gawin may lahat. ganun naman. Oo, Oo. may ganun. Kaya yun yung, sa kanya kasi pang rich eh. Rowins tsaka Toyota. Sa akin naman pang sidecar tsaka pang motor. Pero okay lang naman yan. So, ayan, maraming salamat, Ma'am Yana, sa konting pagkakataon na magpa-unlock sa'yo dito sa Mr. Probably. Thank you so much din sa pag-invite mo sa akin dito sa programa mo, Mr. Nang? Probably. Yan, very good. Nakuha niya rin sa wakas. And syempre, by the way, Ma'am Yana, meron ka palang gustong iparating kasi may hinahanap ka daw. Ano yung hinahanap mo? Ay, oo, naghahanap ako ng mga magagaling na editor sa mga reels, mga video, gumagawa ng mga videos. Yes, oo. Yun, para sa ila-launch na namin na product. Wow. So sa mga nanonood po, naghanap po si Ma'am Yana ng And magaling. then hiring kami, syempre, nag-hiring kami. Oo, ng nag-hire sila. Secretary and general manager. Hiring din kayo. Yes. Secretary and General manager. General Manager. And ano pa ba? Meron pa? Yun lang muna sa ngayon. Yun lang muna. So General Manager and then yun Saka mga sales lady of sales course. lady. Naghanap din sila. Sales lady. Ma-assign sa Marikina. Marikina branch. Yes, Marikina. Ano to, SM din or ano? Ano siya, mga physical store. Physical store talaga. So, naghanap po si Ma'am Yana ng mga sales lady lang talaga kasi pang Sales ano lady, to, no? yes. Sales Oo. boy, pwede rin. Sales boy, sales lady, naghahanap po siya. And location po ng physical store nila ay sa And Marikina. agent, mga agent. Yes, agent sa mga ganun. Naghahanap din po siya. So sa mga agent dyan, ayan, so naghahanap po si Ma'am Yana and also video editor. Kung magaling po kayong mag-edit ng mga pang-reels, ayan, naghahanap po siya para sa ila-launch this coming October 2025 ang kanyang mga product na Why Not Yan. So maraming salamat, Ma'am Yana, sa konting oras na binigay mo sa amin. And syempre, meron din po si Ma'am Yana matatanggap mula sa Eagle Extreme Bloom mula po sa ating sponsor. Ayan, so may dishwashing liquid po siya. Alam ko naman na marami na siyang pero bibigyan pa rin naman natin siya dahil ang mga guests natin dito kahit sino walang pinipili. Lahat po ay may matatanggap na regalo mula sa ating mga sponsor. So, syempre, maraming salamat again sa mga nanonood dyan. And, ayan, so, gusto ko lang din banggitin, ayan, so, ang Channel 702 ay naghahanap po ng mga gustong magrenta ng studio. So, makipag-coordinate lamang po kayo sa Mr. Probably and also Channel 702. Sa mga gustong magrenta dito, ayan, PM nyo lang po kami. And again, abangan nyo po this October 26 sa Trinoma Cinema 7 ang Moving Signum. Nandyan po kami sa premiere night. Manood na po kayo at may ticket po akong binibentang 350 pesos lang po. Manood po kayo dahil horror sa katatawanan ang makikita nyo dahil kasama po ako sa cast dito. Abangan nyo po yan this October sa premiere night. Mula po yan sa Red Tiger Multimedia Production and directed by Mark Agkawili Bago. Ma'am Yana, may gusto ka pa bang sabihin? I-shout out? For now, yun lang. Ayun lang muna. So, ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Again, see you po sa next episode ng Mr. Probably. At huwag po kayong maghanap ng mga kung ano-ano pa mga rason para muling maghanap para sa inyong ikakabuhay dahil ang sinasabi namin dito ay good vibes at more intentional invention. So, abangan nyo po yan. Positive lang tayo sa lahat ng bagay na dumarating. Alam natin maraming mga sakuna na dumarating pero maniwala lang tayo kay God dahil lahat yan mapapawi niya. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat again. Thank you very much sa pagsama sa ating panibagong episode ngayong araw na ito. See you again sa susunod na episode dito lang sa Mr. Probably. Thank you very much. Bye. Ako si Mr. Probably, ang espre ng bayan. May dalang ngiti at kwentong hatid. Posibilidad